ang lakit ni Clara. Ang lakit na iyan ay pag-aari ng yumaong asawa ko. Umalingaw ang sigaw na iyon sa loob ng marangyang restoran, agad na pinatahimik ang lahat ng usapan. Si Don Alejandro de Villa, ang pinakamakapangyarihang business tycoon sa Makati, ay tumayo mula sa kanyang mesa, ang mukha'y namumula sa galit. Diretsong nakaturo ang kanyang daliri sa dibdib ng isang batang janitress. Natigilan si Jasmine sa gitna ng sahig, hawak ang maruming basahan, habang nararamdaman ang panlalamig ng kanyang dugo. Automatiko niyang ibinagsak ang basahan at tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang leeg, pinoprotektahan ang gintong laket na nakasabit doon. "Sir, wala po akong ninanakaw," nauutal niyang sabi habang umaatras. "Isinusumpa ko po." Hindi nakinig si Alejandro. Sinipa niya ang silyang nakaharang sa kanyang daan at sumugod na parang bagyo. Ang mga customer sa malapit na mesa ay nagsiilag, takot sa galit na nagmumula sa lalaki. "Huwag kang magsinungaling sa akin," umungol si Alejandro habang sinukol siya sa isang haliging marmol. 23 taon ko nang hinahanap ang alahas na iyan. Saan mo iyan nakuha? Ang manager ng restoran, si Ginoong Reyes, ay tumakbo papalapit, namumutla sa pagkasindak. "Don Alejandro, paumanhin po." Sumingit si Ginoong Reyes sa pagitan nilang dalawa. Iwinawagayway ang kanyang mga kamay. "Pasensya na po, bago lang ang babaeng ito. Isa siyang palpak na magnanakaw. Jasmine, tanggal ka na. Umalis ka na ngayon bago pa ako tumawag ng pulis." Mahigpit na hinawakan ni Ginoong Reyes ang braso ni Jasmine. Sinusubukang kalad ka rin siya papunta sa kusina. Napasigaw si Jasmine sa sakit, ngunit bago pa siya makapalag, isang malakas na kamay ang dumakma sa pulso ng manager at piniga ito hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri nito. Si Alejandro iyon. "Bitawan mo siya," utos ni Alejandro sa isang mababa at mapanganib na boses. "Kapag hinawakan mo siya ulit, isinusumpa ko, ipapasara ko ang negosyong ito bukas ng umaga." Agad na binitawan ni Ginoong Reyes ang dalaga, nanginginig sa takot at umatras na nakataas ang mga kamay. "Pero Don Alejandro, nasa kanya ang kuwintas ninyo. Manahimik ka at umalis," sigaw ni Alejandro nang hindi tumitingin sa kanya. Ibinaling ni Alejandro ang kanyang atensyon kay Jasmine. Napakalapit nila sa isa't isa kaya't naaamoy niya ang mamahaling pabango sa hininga nito at nakikita ang hilaw na sakit sa kulay kapeng mga mata nito. "Ibigay mo ang kuwintas," utos niya. Iniabot ang kamay, nabukas ang palad. Umiling si Jasmine, desperadong hinawakan ang alahas. "Akin po ito. Ito na lang ang tanging bagay na mayroon ako mula sa aking ina. Suot ko na ito mula pa noong sanggol ako." "Sinungaling!" sigaw ni Alejandro, sinusuntok ang haligi. "Suot iyan ng asawa ko noong gabing namatay siya sa isang aksidente sa Tagaytay. Walang nakaligtas." Wala. Tila hindi mapigilan ang galit ni Alejandro, ngunit ang gintong laket ang nagtatago ng katotohanang nakabaon sa loob ng 23 taon. Nanginginig si Jasmine ngunit dala ng kakaibang dignidad. Binuksan niya ang kawit gamit ang nanginginig na mga daliri, tinanggal ang kuwintas at itinaas sa harap ng mukha ng bilyonaryo, ngunit hindi niya ito ibinigay. "Kung sa tingin ninyo ay ninakaw ko ito, sabihin ninyo kung ano ang nakasulat dito," hamon niya sa basag na boses. "Kung sa inyo ito, dapat alam ninyo kung ano ang nakaukit sa likod." Natigilan si Alejandro, napahinto ang kanyang paghinga. Nakasulat, lumambot ang kanyang boses, puno ng walang katapusang kalungkutan. Nakasulat, "Si magpakailanman." Dahan-dahan niyang binaliktad ang laket. Ang ilaw mula sa chandelier ay nagbigay liwanag sa mga letrang inukit sa kupas na ginto. "Si magpakailanman." Napabuntong hininga nang may panginginig si Alejandro. Inagaw niya ang alahas mula sa kamay ni Jasmine at paulit-ulit na hinaplos ang ukit na parabang tinitiyak na totoo ito. "Imposible," bulong niya. Itinaas ang tingin upang titigan ang mga mata ni Jasmine. "Ilang taon ka na?" 23, sagot ni Jasmine. Hinihimas ang kanyang ngayong walang laman na leeg. "Kailan ang kaarawan mo?" "Hindi ko po alam ang eksaktong petsa," pag-amin niya.
Natagpuan po akong inabandona noong ika-12 ng Disyembre, huminto ang mundo ni Alejandro. Ika-12 ng Disyembre, ang eksaktong petsa ng aksidente. Ang petsa kung kailan niya inilibing ang kanyang asawang si Clara at ang kanilang hindi pa naisisilang na anak. Sumama ka sa akin, bigla niyang sabi. Hinawakan ang siko ni Jasmine. Wala nang galit, tanging isang nagpapanik na pagkaapurahan. Hindi po ako sasama sa inyo kahit saan. Sinubukan ni Jasmine na kumawala. Ibalik ninyo ang kuwintas ko. Babayaran kita. Inilabas ni Alejandro ang kanyang wallet at naghagis ng isang tumpok ng tig-1,000 piso sa kalapit na mesa. Bibigyan kita ng 5 milyong piso para lang makausap ka. 10 minuto, 10 milyon kung sasama ka ngayon. Napigil ng buong restoran ang kanilang hininga. Tiningnan ni Jasmine ang nagkalat na pera, pagkatapos ay tumingin sa nagmamakaawang mga mata ng pinakamayamang lalaki sa Pilipinas. 20 milyon, sabi niya, habang kumakabog ang puso sa kanyang lalamunan. At isasauli ninyo ang kuwintas pagkatapos nating mag-usap. Payag ako. Bumaling si Alejandro sa manager na nanginginig pa rin sa sulok. Ginoong Reyes, gusto ko ng pribadong silid at ayokong may makaistorbo sa amin. Kapag may pumasok, tanggal ka sa trabaho. Nang hindi naghihintay ng sagot, dinala ni Alejandro si Jasmine papunta sa isang pribadong pasilyo. Habang naglalakad sila, inilabas niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang numero gamit ang nanginginig na mga daliri. Dr. Santos, si Alejandro ito. Pumunta ka sa Marilag Garden Restaurant ngayon din. Magdala ka ng kagamitan para sa isang agarang DNA test. Oo, tama ang narinig mo. Iwanan mo ang anumang ginagawa mo at pumunta ka rito. Ito'y usaping buhay at kamatayan. Ikinandado ni Alejandro ang pinto na may metalikong kalansing na umalingawngaw na parang putok ng baril sa maliit na silid. Agad siyang lumingon. Ang mukha'y basa ng malamig na pawis at itinuro ang isang itim na leather na sofa. Umupo ka, utos niya. Nanatiling nakatayo si Jasmine, ang likod ay nakasandal sa pader, hirap huminga. Sabi ninyo mag-uusap lang tayo, sagot niya. Pinapanatili ang distansya. Buksan ninyo ang pinto. Gusto ko ng 20 milyon ko at gusto ko nang umalis. Binaliwala ni Alejandro ang hiling. Niluwagan niya ang buhol ng kanyang kurbata na parabang sinasakal siya nito at nagsimulang maglakad-lakad sa silid na parang hayop sa kulungan. Mapapasa iyo ang pera kapag tapos na ang doktor, sabi niya nang hindi tumitingin sa kanya. Ngayon, magsalita ka. Sinabi mong natagpuan ka noong ika-12 ng Disyembre. Anong oras? Hindi ko po alam. Sagot ni Jasmine. Binabantayan ang bawat galaw ng bilyonaryo. Sanggol pa lang po ako. Paano ko malalaman ang oras? Biglang huminto si Alejandro at lumapit sa kanya. Sinasakop ang kanyang personal na espasyo. Nakikita ni Jasmine ang mga ugat na umuumbok sa kanyang leeg. Anong ikinuwento sa iyo ng nag-alaga sa iyo? Giit niya sa tensyonadong boses. May sinabi sigurong isang bagay sa iyo. Walang taong basta na lang sumusulpot. Sino ang nagdala sa iyo doon? Nag-atubili si Jasmine. Ayaw niyang pag-usapan ang kanyang nakaraan, ang kuwentong nagtakda sa kanya bilang isang hindi ginustong anak. Ngunit ang takot sa lalaki ang nagtulak sa kanya na sumagot. Sabi ni Nanay Elena, hating gabi na raw po. Napakalakas ng ulan, may bagyo. May malakas na bagyo noong gabing iyon, pagtatama ni Alejandro sa isang bulong. Magpatuloy ka. May nag-doorbell po sa ampunan. Patuloy ni Jasmine. Nakayuko. Pagbukas ng tagapangalaga, wala pong tao. Isang balutan lang sa lupa na nakabalot sa marumi at basang jacket ng isang lalaki. Mahigpit na hinawakan ni Alejandro ang mga balikat ni Jasmine. Isang jacket? Anong klaseng jacket? Nasasaktan po ako. Sigaw ni Jasmine. Itinulak siya. Agad siyang binitawan ni Alejandro, itinaas ang mga kamay kahit na ang kanyang mga mata ay nagniningning sa lagnat na intensidad, paumanhin. Magpatuloy ka. Gawa po sa leather ang jacket, sabi ni Jasmine. Hinihimas ang kanyang braso. Luma.
amoy sigarilyo at langis ng makina. Sabi ng tagapangalaga, parang damit ng isang palaboy o mekaniko, isang mekaniko. Ipinikit ni Alejandro ang kanyang mga mata saglit. Naglakbay ang kanyang isip, 33 taon pabalik. Walang mekaniko sa kanyang mga kakilala, ngunit nangyari ang aksidente sa isang kalsada sa bundok. Kahit sino ay maaaring dumaan. At ang kuwintas? Tanong ni Alejandro, muling iminulat ang mga mata. Nasa loob po ng jacket. Suot ko po, sabi ni Jasmine. Hinawakan ang kanyang leeg. Nakatali ng 2 beses. Napakahigpit. Para bang may takot na baka mahulog. Itinago ito ni Nanay Elena sa isang safe hanggang sa maging 19 anyos ako. Sabi niya, iyon lang daw ang aking pamana. Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa pag-amin. Buksan mo, si Dr. Santos ito, Alejandro, ako ito. Pabalang na binuksan ni Alejandro ang pinto. Si Dr. Santos, isang lalaking may uban at makapal na salamin, ay pumasok na nagmamadali, dala ang isang medikal na bag. Sa likod niya, sinusubukang sumilip ni Ginoong Reyes, ngunit isinara ni Alejandro ang pinto sa mukha nito. Anong nangyari, Alejandro? Tanong ni Dr. Santos, hinihingal. Bakit napakaapurahan? Nasugatan ka ba? Gawan mo kami ng DNA test, sabi ni Alejandro. Itinuro si Jasmine. Ngayon din, gusto ko ng direktang paternity comparison. Tiningnan ni Dr. Santos ang dalagang janitress. Pagkatapos ay sa tycoon, at sa wakas ay tumawa ng hindi makapaniwala. Paternity? Alejandro, naman, uminom ka ba? 23 taon na ang nakalipas. Gawin mo! Umunggol si Alejandro, hinawakan ang kuwelyo ng Amerikana ng doktor. Nasa kanya ang locket ni Clara. Suot niya ito. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Namutla si Dr. Santos at tiningnan si Jasmine ng may bagong pananaw. Sinusuri ang kanyang mga tampok sa mukha na may propesyonal na pagkamangha. Diyos ko, bulong ni Dr. Santos, ang mga mata niya, mayroon siyang mga mata ni Clara. Tigilan mo ang pagtitig at kunin mo na ang mga sample. Utos ni Alejandro, itinutulak ang doktor papunta sa sofa. Binuksan ni Dr. Santos ang kanyang bag, gamit ang nanginginig na mga kamay, inilabas ang 2 sterile na cotton swab at ilang test tube. Maupo po kayo, binibini, sabi ng doktor sa malumanay na boses. Umupo si Jasmine sa gilid ng sofa. Gusto ko muna ng pera ko, sabi niya, tinitingnan si Alejandro, 20 milyon ngayon. Inilabas ni Alejandro ang kanyang checkbook at isang gintong panulat. Mabilis na isinulat ang mga numero at pumirma. Pinunit niya ang tseke at inilagay sa mesa. 30 milyon, sabi niya, para sa abala. Ngayon, ibuka mo ang iyong bibig. Kinuha ni Jasmine ang tseke, tiningnan ang halaga at isinilid sa bulsa ng kanyang apron, saka ibinuka ang kanyang bibig. Ipinasok ni Dr. Santos ang swab, kinuskos ang loob ng kanyang pisngi at inilagay sa isang tubo. Ginawa niya rin ito kay Alejandro. Gaano katagal? Tanong ni Alejandro. Kung gigisingin ko ang technician sa lab at babayaran siya ng triple, nagbilang si Dr. Santos habang tinitingnan ang kanyang relo, mga 4 na oras. Pero Alejandro, huwag kang masyadong umasa. Ang kalungkutan ay maaaring magparamdam sa atin ng mga bagay na hindi totoo. Dalhin mo ito sa lab, sabi ni Alejandro, binaliwala ang babala. Dito ako mananatili kasama siya. Ano? Tumalon si Jasmine. Hindi. Ang usapan ay test lang at tapos na. Kailangan ko nang umalis. May trabaho pa ako bukas. Hindi ka aalis kahit saan, sabi ni Alejandro. Hinarangan ang pinto gamit ang kanyang katawan. Kung ikaw nga ang taong iniisip ko, hindi ka na maglilinis ng sahig habang buhay. At kung hindi, kailangan kong malaman kung paano mo nakuha ang alahas na iyan. Kidnapping ito, sigaw ni Jasmine. Hinahanap ang kanyang telepono sa bulsa. Tatawag ako ng pulis. Inagaw ni Alejandro ang telepono bago pa niya ito mabuksan. Tawagan mo ang sinumang gusto mo kapag nakuha ko na ang mga resulta, malamig niyang sabi. Hanggang doon, panauhin kita. Bihag ninyo ako, pagtatama ni Jasmine.
May mga luha ng galit sa kanyang mga mata. Hindi itinanggi ni Alejandro ang akusasyon. Bumaling siya kay Dr. Santos. Umalis ka na. Tawagan mo ako sa sandaling matapos ang makina. Walang isang minutong pagkaantala. Tumango ang doktor, tiningnan ang dalaga ng may awa at tumakbo palabas ng silid. Ikinandado muli ni Alejandro ang pinto at umupo sa isang silya sa harap ni Jasmine, naka-4. Ngayon, sabi ni Alejandro, itinuon ang tingin sa kanya, ikuwento mo pa sa akin ang tungkol sa lalaking may leather na jacket. Gusto kong malaman ang lahat. Hindi dinala ni Alejandro si Jasmine sa istasyon ng pulis, kundi sa kanyang penthouse sa gitna ng Bonifacio Global City. Ang biyahe ay tahimik at tensyonado. Pagdating, kinuha ng mga security guard ang telepono ni Jasmine at hinarangan ang pinto ng pribadong elevator. Walang papasok o lalabas, utos ni Alejandro sa kanyang hepe ng seguridad. Kung susubukan niyang tumakas, pigilan ninyo, pero huwag saktan. Nakatayo si Jasmine sa gitna ng napakalawak na sala na parang museo kaysa isang tahanan. Illegal ito, sabi niya sa mataas na boses. Kinidnap ninyo ako. Nasa ilalim ka ng proteksyon hanggang tumunog ang teleponong iyon, sagot ni Alejandro, itinuro ang kanyang telepono sa glass table. Umupo ka. Bago pa makaprotesta si Jasmine, bumukas muli ang elevator. Isang matangkad na lalaki na nakaperpektong suit at may leather na briefcase ang pumasok. Si attorney Ricardo Salcedo iyon, ang personal na abogado ng pamilya De Villa. Alejandro, nababaliw ka na ba? Bungad ni Ricardo. Tumawag sa akin ang manager ng restaurant. Sabi niya, kinidnap mo raw ang isang empleyado. Alam mo ba ang iskandalong idudulot nito? Manahimik ka, Ricardo, sabi ni Alejandro. Umupo ka at maghintay. Tiningnan ng abogado si Jasmine ng may pandidiri. Ito ba iyon? Tanong ni Ricardo na may ngisi. Ang babaeng may kuwintas. Alejandro, isa itong klasikong panloloko. May nag-imbestiga sa nakaraan mo, bumili ng replika at inilagay ang babaeng ito sa landas mo. Hindi ako manloloko, sigaw ni Jasmine, humakbang patungo sa abogado. At tunay ang kuwintas. Ah, talaga? Tumawa si Ricardo. At paano mo maipapaliwanag na ang isang janitress ay may alahas na nagkakahalaga ng milyon-milyon? Sino ang nagbayad sa iyo? Walang nagbayad sa akin. Bumaling si Jasmine kay Alejandro. Hayaan ninyo akong tawagan ang ampunan. Si Nanay Elena. Sasabihin niya sa inyo. Nakita niya ang lalaking nag-iwan sa akin doon. Tumingin si Alejandro sa abogado, pagkatapos ay kay Jasmine. Gawin mo, sabi ni Alejandro. Ibinalik ang kanyang telepono, naka-speaker. Nanginginig na pinindot ni Jasmine ang numero. Matapos ang 3 ring, isang matandang boses ang sumagot, kanlungan ng pag-asa. Nanay Elena, ako po ito. Si Jasmine, sabi niya. Nasa gipit po ako. Kailangan kong sabihin ninyo sa ilang tao kung paano ako napunta sa ampunan. Pakiusap po. Usaping buhay at kamatayan ito. Jasmine, anong nangyari anak? Tanong ng matanda. Ikuwento ninyo lang po ang gabi kung kailan ako natagpuan. Sumandal si Alejandro, nakikinig ng mabuti. 23 taon na ang nakalipas, nagsimulang magsalita ang boses ng tagapangalaga. Isang maulang gabi, 20 ng Disyembre. Narinig namin ang doorbell. Pagbukas ko, walang tao, isang basket lang na may sanggol na nakabalot sa isang malaking leather na jacket. May nakita po ba kayo? Biglang tanong ni Alejandro. Sino po ito? Tanong ng matanda. Sagutin mo ang tanong, utos ni Alejandro. May nakita akong anino. Pag-amin ni Nanay Elena, isang lalaking tumatakbo, papunta sa isang lumang pickup. Pilay siya, mukhang sugatan. May isinigaw siya bago umalis. Ano ang isinigaw niya? Tanong ni Ricardo. Ngayon ay interesado na. Sumigaw siya, Diyos ko po, patawarin niyo po ako. At pagkatapos ay umalis siya at hindi na bumalik. Natahimik ang silid. Ipinikit ni Alejandro ang kanyang mga mata. Isang pilay na lalaki, isang lumang pickup,
Salamat po nanay, bulong ni Jasmine at ibinaba ang tawag. Wala itong pinapatunayan, sabi ni Ricardo. Maaaring kahit sino iyon. Namatay si Clara noong gabing iyon, sabi ni Alejandro sa boses na parang mula sa libingan, at nawala ang kanyang sanggol. Kung naroon ang lalaking iyon sa lugar ng aksidente, maaaring iniligtas niya ang sanggol o ninakaw niya ito, giit ni Ricardo. Kung negatibo ang DNA, idedemanda ko ang babaeng ito para sa panloloko at pangingikil. Titiyakin kong 10 taon siyang makukulong. Kung negatibo ang resulta, ako mismo ang maglalakad papunta sa istasyon ng pulis, sabi ni Jasmine, taas noo. Pero kung positibo, gusto kong humingi ka ng tawad habang nakaluhod. Ang oras ay tila gumapang. 3:00 ng madaling araw, tumunog ang telepono ni Alejandro. Ang tunog ay nakabibingi sa katahimikan. Ipinakita ng screen ang pangalan ni Dr. Santos. Sinagot ni Alejandro at inactivate ang speaker. Magsalita ka. Ang boses ni Dr. Santos ay pagod, ngunit malinaw. 3 beses kong sinuri ang mga sample. Alejandro, ayokong magkamali. Ano na? Hit ni Alejandro. Ito ay isang perpektong tugma, sabi ng doktor. 99.9%. Alejandro, siya ang anak mo. Huminto ang mundo. Inihulog ni Ricardo ang kanyang panulat. Tinakpan ni Jasmine ang kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Walang sinabi si Alejandro. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono at itinaas ang tingin. Ang kanyang kulay abong mga mata na karaniwang malamig at matigas ay puno na ngayon ng luha. Tinawid niya ang silid. Umatras si Jasmine, takot sa intensidad ng kanyang tingin, ngunit hindi siya tumigil. Napaluhod si Alejandro sa kanyang harapan. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng dakilang tycoon sa harap ng sinuman. Buhay ka? Bulong niya sa basag na boses. Hinawakan ang mga kamay ni Jasmine na parabang iyon ang kanyang salbabida. Diyos ko, buhay ka. Tiningnan ni Jasmine ang lalaking kinatatakutan niya. Ilang oras lang ang nakalipas, na ngayon ay nakaluhod at umiiyak sa kanyang paanan. Ang katotohanan ay tumama sa kanya ng malakas. Hindi siya ulila, hindi siya isang pagkakamali. Anak siya ng isang tao. Itay, ang salita ay lumabas sa kanyang mga labi nang hindi niya namamalayan, kakaiba at bago. Itinago ni Alejandro ang kanyang mukha sa mga kamay ng kanyang anak at humagulgol. Inilabas ang 20 taon ng naipong sakit. Namutla si Ricardo, kinuha ang kanyang briefcase at tahimik na lumabas ng silid. Alam na nasaksihan niya ang isang himala na hindi niya kayang pabulaanan. Tumayo si Alejandro, pinunasan ng kanyang mga luha. Ang maskara ng malupit na tycoon ay bumalik. Kailangan mo ng mga bagong damit, sabi ni Alejandro, at isang disenteng silid. Tatawagan ko ang mayordoma para ihanda ang asul na silid. Iyon ang pinakamalaki. Sandali, sabi ni Jasmine. Hindi ako titira dito. Huminto si Alejandro. Anong sabi mo? May apartment po ako, paliwanag ni Jasmine. May mga dapat akong gawin. Kailangan kong pakainin ang pusa ko. Hindi ako basta-basta lilipat sa isang penthouse dahil lang sinabi ng isang pirasong papel na magkadugo tayo. Sinasabi ng papel na iyon na isa kang De Villa, sagot ni Alejandro. At ang mga De Villa ay hindi nakatira sa mga inuupahang apartment. Dito ka titira, kasama ko. Hindi ako isa sa mga ari-arian ninyo, sigaw ni Jasmine. Nakaligtas ako ng 23 taon nang wala kayo. Hindi ko kailangan na dumating kayo ngayon para kontrolin ang buhay ko. Hindi ito tungkol sa kontrol, tungkol ito sa kaligtasan, sabi ni Alejandro. Isipin mo, Jasmine, namatay ang asawa ko sa isang aksidente sa sasakyan na sinabi ng pulisya na tadhana. Sabi nila, walang nakaligtas. At narito ka, patuloy ni Alejandro, itinuro siya. Buhay nang walang paso. Ibig sabihin, nagsinungaling ang police report. May naglabas sa iyo mula sa kotse bago iyon sumabog at itinago ka sa isang ampunan. May nakakaalam na buhay ka at hindi nila sinabi sa akin. Hanggat hindi ko malaman kung sino at bakit, hindi ka lalabas sa bahay na ito nang walang bodyguard.
Natahimik si Jasmine. Ang lohika ni Alejandro ay nakakatakot ngunit hindi maikakaila. Kailangan kong puntahan ang bahay ko, giit ni Jasmine, ngunit mas mahinahon na. May mga litrato ako, mga libro. Hindi ko pwedeng iwanan ang lahat. Sumang-ayon si Alejandro. Sige, pupunta tayo bukas, pero kasama mo ang mga bodyguard ko at babalik ka kasama ko. Payag ka. Tumango si Jasmine. Pero huwag ninyo akong tawaging Tala. Jasmine, ang pangalan ko. Tala ang pangalang pinili ng nanay mo bago siya mamatay. Malumanay na sabi ni Alejandro, inilabas ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Ipinakita nito ang isang babaeng nakangiti na may maitim na buhok at mga matang kulay kapeng pulot, mga matang kapareho nang nakikita ni Jasmine sa salamin tuwing umaga. Tala, bulong ni Jasmine, sinusubukan ang pangalan. Kakaiba ito, ngunit parang tahanan din. Ihanda ang sasakyan bukas ng umaga, utos ni Alejandro sa hepe ng kanyang seguridad, at tawagan mo si Detective Cruz. Gusto kong makasama siya sa almusal. Isang detective? Ang pinakamagaling na pribadong investigador sa bansa, sagot ni Alejandro na may malamig na ngiti. Bubuksan nating muli ang kaso ng aksidente. Huhukayin natin ang bawat kasinungalingan. Kinaumagahan, si Detective Cruz, isang kalbong lalaki na may peklat sa pisngi, ay nakikinig ng mabuti. Gusto kong malaman kung sino ang nasa lugar ng aksidente, utos ni Alejandro. Gusto ko ang pangalan ng lahat ng pulis, bumbero at medic. At gusto kong mahanap ang lalaking may leather na jacket, ang multo. Bulong ni Tala. Sabi ng tagapangalaga. Pilay daw siya. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Tala. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Binasa niya ito at namutla. Itay, sabi niya. Likas na ginamit ang salita dahil sa takot. Ipinakita niya ang screen. Maikli at brutal ang mensahe. Masiyahan ka sa bago mong buhay habang kaya mo pa. Ang mga sikretong matagal ng patay ay dapat manatiling nakalibing. Inagaw ni Alejandro ang telepono at ibinigay sa detective. I-trace mo ang numerong iyan. Ngayon, kinukumpirma nito ang ating mga hinala, Don Alejandro, sabi ng detective. Tiningnan ni Tala ang kanyang ama, nararamdaman ang pagbigat ng gintong hawla sa kanyang paligid. Hindi na ito tungkol sa pagkakakilanlan, isa na itong pamamaril. Naka-encrypt ang signal ng mensahe, sabi ni Detective Cruz. Propesyonal ang nagpadala nito. Wala akong pakialam kung multo siya, sigaw ni Alejandro. Gusto kong malaman kung sino ang nasa kalsadang iyon, 23 taon na ang nakalipas. Tara na, saan po tayo pupunta? Tanong ni Tala. Kung saan nagsimula ang lahat, sagot ni Alejandro. Sa kalsada sa Tagaytay, huminto ang convoy sa isang abandonadong view deck. Sa ibaba, daan-daang metro ang lalim, makikita ang kalansay ng isang nasunog na bangin. Dito iyon, sabi ni Alejandro. Ang boses ay sinasakal ng hangin. Isang truck ang sumalpok sa aming linya. Nawalan ako ng kontrol. Paano ako nakaligtas dito? Bulong ni Tala. Iyon ang aalamin natin, sabi ni Detective Cruz, papalapit. Don Alejandro. Sinuri ko ang orihinal na autopsy report. May hindi tugma. Sinabi ng forensic na sunog ang katawan, kaya ginamit nila ang dental records para sa pagkakakilanlan. Ngunit tingnan ninyo, walang binanggit tungkol sa pagbubuntis. Sabi nila, natupok ng apoy ang lahat. Hindi tinutupok ng apoy ang mga buto, Don Alejandro, sabi ng detective. Kung namatay ang sanggol sa loob ng kanyang katawan, makakahanap sila ng mga labi. Ngunit blanco ang report. Ibig sabihin, alinman sa dalawa, palpak ang forensic o binayaran siya para magbulag-bulagan o nanganak siya bago mamatay. Sabi ni Tala, nakatingin sa bangin sa ibaba, ang lalaking may leather na jacket. Inilabas niya ako. May mas maganda akong lead, sabi ni Detective Cruz. Sa police report, may isang tawag mula sa isang lokal na nurse noong gabing iyon, si Aling Mariam. Nagtrabaho siya sa isang klinika sa kalapit na baryo. Tumawag siya sa pulisya
para i-report ang isang kahina-hinalang lalaki na sinusubukang magnakaw ng mga medikal na supply. Ngunit abala ang pulisya sa inyong aksidente at binaliwala ito. Buhay pa ba siya? Tanong ni Alejandro. Nakatira siya sa isang nursing home 20 kilometro mula rito. Puntahan natin. Utos ni Alejandro. Natagpuan nila si Aling Mariam sa isang wheelchair, nagniniting. Hindi na ako nurse, iho, sabi ng matanda. Hindi kami naparito para sa gamot, sabi ni Alejandro. Naparito kami para magtanong tungkol sa gabi ng ika-12 ng Disyembre, 23 taon na ang nakalipas. Ang gabi ng aksidente ng pamilya De Villa. Nanginig ang mga kamay ng matanda. Ang aksidente ng tycoon. Ang apoy sa bundok. Tumawag kayo sa pulisya noong gabing iyon, giit ni Detective Cruz. May nakita kayong isang lalaki. Walang nakinig sa akin, sabi ni Aling Mariam. Sabi nila, lasing lang na palaboy iyon. Pero alam ko ang nakita ko. Ano po ang nakita ninyo? Tanong ni Tala. Lumapit at hinawakan ang kamay ng matanda. Kamukha mo siya, bulong ng matanda, ang babae sa litrato sa diaryo. Ikwento ninyo ang tungkol sa lalaki, utos ni Alejandro. Pumasok siya sa likod ng klinika. Nagsimula si Aling Mariam. Basang-basa, amoy usok at dugo. Nakasuot siya ng malaking leather na jacket. Hindi siya humihingi ng pera. Humihingi siya ng sinulid na panahi. At gatas. Gatas? Ulit ni Alejandro. Gatas ng sanggol, paglilinaw ni Aling Mariam. Desperado siya, umiiyak. Sunog ang kanyang mga kamay. Sinabi ko sa kanya na pumunta sa ospital, pero sabi niya, hindi raw pwede. Kukunin daw siya. Ang batang babae, sabi niya, kailangan daw niyang iligtas ang bata dahil ang ina nito ay nasa langit na. Ipinikit ni Alejandro ang kanyang mga mata, pinipigilan ang mga luha. Totoo nga, nanganak si Clara. Alam ninyo ba kung sino siya? Tanong ng detective. Hindi. Pero kilala ko siya sa itsura. Isa siya sa mga palaboy na nakatira sa mga abandonadong kubo sa gubat. Tinatawag nila siyang ang pilay na si Mang Lando. Mang Lando. Inukit ni Alejandro ang pangalan sa kanyang alaala. Nawala siya pagkatapos ng gabing iyon, sabi ng matanda. Pero dati siyang nagtatrabaho sa isang lumang bodega sa kabilang bayan. Kung buhay pa siya, baka may nakakaalala sa kanya roon. Bigla, isang tunog ng nabasag na salamin ang pumutol sa usapan. Isang batong nakabalot sa papel ang bumasag sa bintana, lumapag sa paanan ni Alejandro. Yuko! Sigaw ni Detective Cruz. Pinulot ni Alejandro ang bato at binuksan ang papel. Binasa niya ito ng malakas. Tigilan ninyo ang paghalungkat sa abo. Kung hindi, masusunog kayo kasama nito. Sinusundan nila tayo, sabi ni Detective Cruz. Mabuti, sabi ni Alejandro. Kinuyom ang papel. Ibig sabihin, takot sila. Pumunta tayo sa bodega. Hahanapin natin si Mang Lando. Bago nila siya mahanap, huminto ang convoy sa isa sa mga estero sa Maynila. Paano tayo magsisimula? Tanong ni Detective Cruz. Sarado na ang bodega, 10 taon na ang nakalipas, sagot ng detective. Ngayon, isa na itong pansamantalang tirahan para sa mga walang tahanan. Kung buhay pa si Mang Lando, naroon siya. Sandali, sabi ni Tala, pinigilan ng kanyang ama. Hindi kayo pwedeng pumasok doon na ganyan ang suot. Hayaan ninyo akong makipag-usap. Amoy pera at pulis kayo. Kung papasok kayo diyan, magsasara sila. Kilala ko ang mga taong ito. Nabuhay ako na tulad nila. Naglakad sila sa isang makitid na eskinita. Hinarang sila ng isang lalaking may tattoo. May bayad ang pagdaan dito. Naghanda ang mga bodyguard ni Alejandro. Bago pa makakilos si Alejandro, humakbang si Tala. Itago mo iyan, Benjo, sabi niya. Nagulat ang lalaki. Naglinis ako sa karinderya kung saan ka naglalasing tuwing Biyernes, sabi ni Tala. Alam kong may sakit ang anak mong babae. At alam kong kapag ginalaw mo ang taong ito, darating ang pulis at walang matitira sa lugar na ito. Gusto mo ba iyon para sa anak mo? Ibinaba ni Benjo ang kanyang balisong. Ang janitress, anong ginagawa mo kasama ng mga buitre na ito?
Hinahanap ko si Mang Lando, sabi ni Tala. Ang pilay. Sabi nila, nasa lumang bodega siya. Kailangan ko siyang makita. Usaping buhay at kamatayan ito. Benjo. Nag-atubili ang lalaki, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Tala. Isang multo si Mang Lando, sabi ni Benjo. Hindi siya nakikipag-usap kahit kanino. Nakatira siya sa watchtower ng bodega. Pero mag-ingat ka, may baril siya at ayaw niya ng bisita. Pagdating sa bodega, umakyat si Alejandro at Tala sa isang umaalog na metal na hagdanan. Sa itaas, kumatok si Alejandro sa isang bakal na pinto. Mang Lando, alam kong nandyan ka. Buksan mo ito, hindi ako pulis. Naparito ako para pag-usapan ang aksidente 23 taon na ang nakalipas, ang sanggol na iniligtas mo, isang tunog ng baril na ikinakasa ang narinig. Umalis kayo, sabi ng isang paos na boses. Walang dapat pag-usapan. Ang patay ay dapat manatiling patay. Lumapit si Tala sa pinto. Hindi lahat ay patay. Mang Lando, buhay ako. Ako ang sanggol mula sa leather na jacket. Ang anak na iniwan ninyo sa ampunan. Nasa akin ang kuwintas niya. Buksan ninyo ang pinto. Pakiusap. Gusto ko lang magpasalamat. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, ang tunog ng hirap na paglakad. Isang pagpilay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki na may puting balbas at tagpi-tagping damit ang tumutok sa kanila ng isang lumang rifle. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata kay Tala, sa kanyang mukha, sa kanyang mga matang kulay kaping pulot, nahulog ang baril mula sa kanyang mga kamay. Napaluhod si Mang Lando. Humahagulgol. Diyos ko po, iyak niya. Ikaw nga, mayroon kang mukha niya. Ang mukha ng babaeng hindi ko nailigtas. Tinulungan ni Alejandro ang matanda na tumayo. Bakit? Tanong ni Alejandro. Bakit mo siya inilayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na buhay siya? Tumingin si Mang Lando ng may takot. Dahil nagmamasid sila, bulong ng matanda, ang mga tao mula sa itim na kotse. Sila ang nagdulot ng aksidente. Gusto nilang tiyakin na walang makakalabas na buhay doon. Kung pumunta ako sa pulis, papatayin nila kaming dalawa. Anong mga tao? Giit ni Alejandro. Wala silang mukha. Nauutal ang matanda. Nakatakip. Nakasakay sila sa isang itim na sedan na walang ilaw, walang plaka. Hindi sila nawalan ng kontrol, Don Alejandro. Binangga nila kayo. Itinulak nila kayo sa bangin. Pagpatay. Bulong ni Alejandro. Sinubukan nilang patayin kami. Bumaba sila para tapusin kayo, patuloy ni Mang Lando. Pero nasusunog na ang sasakyan ninyo. Akala nila walang makakaligtas doon. Tumawa sila at umalis. At ang nanay ko? Tanong ni Tala. Hindi siya namatay sa impact, sabi ni Mang Lando. Ang nanay mo ay isang leona. Kahit bali ang paa, kahit nasusunog ang katawan, gumapang siya bago sumabog ang tangke ng gasolina. Natagpuan ko siya sa isang lumang kubo ng mga ngaso. Sumisigaw siya, pero hindi dahil sa sakit. Nanganganak siya. Dinala kanya sa mundo sa gitna ng dumi at dugo. Bago siya pumanaw, pinangako niya sa akin na ilalayo kita. Itago mo siya kung saan hindi siya mahahanap ng pera, sabi niya. Kaya hindi ako pumunta sa pulis. Akala ko patay na kayo. At naisip ko, kung ibibigay ko ang bata sa sistema, mahahanap siya ng mga tao mula sa itim na kotse. Ang ampunan ang tanging ligtas na lugar. Biglang nag-static ang radyo ni Detective Cruz. Natahimik na umakyat sa likuran nila. Boss, may bisita tayo. 3 SUV, papalapit. May dala silang mahahabang baril. Hinarangan nila ang labasan. Nahanap nila tayo. Daing ni Mang Lando. Detective Cruz, ilabas mo ang anak ko rito. Utos ni Alejandro, inilabas ang isang baril. Hindi ako aalis. Nang wala ka itay, sigaw ni Tala, at hindi nakita muling iwawala. Isang putok ng sniper ang bumasag sa bintana ng tore, ilang pulgada lang mula sa ulo ni Alejandro. Pababa, sigaw ni Detective Cruz. Kailangan nating bumaba sa basement. Mang Lando, ituro mo ang daan. Ang cargo elevator,
sabi ng matanda. May lumang elevator na papunta sa mga tunnel. Sumakay sila sa isang kinakalawang na platform ng elevator. Ang mga bala ay tumatama sa metal na parang ulan ng yelo. Sa ibaba, narinig ang mga sigaw sa ibang wika. Humarap ang elevator sa sementong sahig. Takbo! Sigaw ni Alejandro. Hinila si Tala papunta sa madilim na tunnel. Mauna na kayo, sigaw ni Detective Cruz. Pipigilan ko sila rito, hindi kita iiwan. Protesta ni Alejandro. Kailangan mong ilabas ang anak mo. Takbo, nagpatuloy sila sa pagtakbo. Ang tunnel ay basa at mabaho. Sa likuran, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa mga pader. Pinabagsak ni Detective Cruz ang pasukan, sabi ni Alejandro, para bigyan tayo ng oras. Sa wakas ay nakakita sila ng liwanag. Lumabas sila sa tabi ng ilog. Doon, itinuro ni Mang Lando ang isang lumang pickup na nakatago. Sumakay sila. Habang paalis sila, dalawang itim na SUV ang lumitaw sa burol. Sige, sigaw ni Alejandro. Nagsimula ang isang nakakabaliw na habulan sa liblib na lugar. Mula sa likod ng pickup, pinaputukan ni Alejandro ang mga gulong ng mga humahabol. Isang sasakyan ang bumangga, ngunit ang pangalawa ay papalapit pa rin. Mang Lando, sa kaliwa, utos ni Alejandro. Sa lumang tulay. Sira ang tulay, sigaw ni Mang Lando. Gawin mo na lang. Lumipad ang pickup sa puwang ng sirang tulay, bumagsak sa kabilang panig, ngunit nakarating sila. Ang humahabol na SUV ay masyadong mabigat. Bumagsak ito sa ilalim ng tulay at sumabog. Huminto sila. Bumaba si Alejandro, marumi ngunit ligtas. Niyakap niya si Tala. Ayos ka lang ba? Opo, nanginginig na sabi ni Tala. Itay, sino sila? Hindi nila tayo kinamumuhian, Tala. Mga profesional na mersenaryo sila, sumusunod lang sa utos. Sino ang may pera para umupa ng mga mersenaryo? Tanong ni Mang Lando. Inilabas ni Alejandro ang kanyang sirang telepono at inihagis isang tao mula sa aking mga kakilala. Isang taong alam na pupunta tayo sa bodega. 3 tao lang ang nakakaalam, si Detective Cruz, ikaw, at ang abogado kong si Ricardo. Tumigil sila sa isang abandonadong rancho sa probinsya. Itay, bakit gusto ni Ricardo na patayin kayo? Dahil si Ricardo ang namamahala sa trust fund ng nanay mo, sabi ni Alejandro. Kung namatay si Clara at ang kanyang tagapagmana, ang kontrol sa mga shares ay mapupunta sa board of directors. Pinakialaman ni Ricardo ang mga shares ko sa loob ng 23 taon, iniisip na walang tagapagmana. At ngayon, lumitaw ka at tapos na ang laro. Biglang may senya si Mang Lando. Don Alejandro, tingnan ninyo. Sa malayo, may mga ilaw ng sasakyan. Paano? Sabi ni Mang Lando. Tinapon na natin ang mga telepono. Kinuha ni Alejandro ang leather na jacket ni Mang Lando at pinunit ang kuwelyo. Isang maliit na itim na metal disc ang nahulog. Isang tracker. Inilagay nila ito sa bodega, maraming taon na ang nakalipas. Mang Lando, binabantayan ka na nila sa lahat ng oras na ito. 3 sasakyan ang pumalibot sa bahay. Ibinigay ni Alejandro ang baril kay Tala. Marunong kang gumamit nito. Hindi po. Itutok mo at kalabitin kung may dumaan sa pintong iyan, sabi ni Alejandro. Lalabas ako. Papatayin ka nila, sigaw ni Tala. Hindi, sabi ni Alejandro na may malamig na ngiti. Gusto nila akong lumabas. Gusto ni Ricardo na tiyakin na patay ako at bibigyan ko siya ng sorpresa ng kanyang buhay. Lumabas si Alejandro na nakataas ang mga kamay. Ricardo, alam kong nandyan ka. Tapusin na natin ito. Isang figura ang bumaba mula sa gitnang sasakyan. Si Ricardo. Walang personalan. Alejandro, sabi ng abugat, at ang anak mo ay isang problema na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Wala siyang alam sa negosyo, sabi ni Alejandro. Hayaan mo siyang umalis. Patayin mo na lang ako. Tumawa si Ricardo. Oh Alejandro, palagi kang sentimental. Patayin silang lahat. Bago pa, matapos ni Ricardo ang utos, isang ugong ng makina ang narinig. Isang itim na helikopter ng pulisya ang lumitaw.
Kapulisan, umalingaw-ngaw ang isang boses. Ibaba ang inyong mga armas. Mula sa mga puno, 12-dosenang mga tactical agent ang lumabas. Sa unahan nila, nakabenda ang braso at sunog ang damit. Nakatayo si Detective Cruz. Sinabi ko sa iyong hindi kita iiwan, boss. Sigaw ni Detective Cruz, tinutukan si Ricardo. Sinubukan ni Ricardo na itaas ang kanyang baril, ngunit mas mabilis si Alejandro. Sinugod niya ang abogado, pinabagsak ito ng isang malakas na suntok. Kinaumagahan, puno ang boardroom ng De Villa Tower. Dahil sa insidente kagabi at sa pagkakaaresto kay Attorney Salcedo, dapat tayong bumoto para sa restructuring, sabi ni Ginoong Fernandez, ang chairman ng board. Iminumungkahi kong ideklara si Alejandro De Villa na hindi na kaya sa pag-iisip at kunin ang buong kontrol. Sandali, bumukas ang mga pinto. Pumasok si Alejandro De Villa, malinis at nakasuot ng bagong suit, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay si Tala. Nakasuot siya ng puting power suit, taas noo, at kumikinang sa kanyang leeg ang locket ng kanyang ina. Huli ka na sa sarili mong burol, Alejandro. Pangaasar ni Fernandez kahit na namumutla siya. Wala kang boto rito. Hawak ni Ricardo ang iyong kapangyarihan. Nasa kulungan na si Ricardo para sa attempted murder, sabi ni Alejandro. Inihagis ang isang folder sa mesa. At tinanggal na ang kapangyarihan ko, pero hindi ako naparito para bumoto. Naparito ako para ipakilala ang majority owner ng kumpanyang ito. Itinuro ni Alejandro si Tala. Mga Ginoo, ipinakikilala ko si Tala De Villa, ang aking anak at ang nag-iisang tagapagmana ni Clara De Villa. Kasinungalingan iyan, sigaw ni Fernandez. Isang manloloko ang babaeng iyan, isa siyang janitress. Humarap si Tala. Ako ang anak ni Clara, sabi niya. Tinitigang si Fernandez at mayroon akong DNA proof, testimonya ng lalaking nagligtas sa akin at ang kuwintas na suot ng nanay ko noong iniutos ninyong alisin siya sa landas. Mang Lando, tawag ni Alejandro. Pumasok ang matanda, malinis at may bagong damit. Nakita ko si Ginoong Fernandez na binayaran ang mga lalaking iyon noong gabing iyon, matapang na sabi ni Mang Lando, itinuro ang chairman. Nakita ko siya sa parking lot 2 oras bago ang aksidente. Ito ay isang gawa-gawa lang. Ngunit gumana. Nataranta si Fernandez. Wala ako doon, sigaw niya. Si Ricardo ang nag-ayos ng lahat. Sabi niya, aayusin niya ang mga preno. Natahimik ang silid. Napagtanto ni Fernandez na umamin na siya, ngumiti si Detective Cruz at itinaas ang kanyang telepono na nagre-record. Salamat sa kumpirmasyon, Ginoong Fernandez. Arestado ka para sa conspiracy to commit murder. Sa opisina ng presidente, nakatayo si Tala sa harap ng malaking bintana, tinitingnan ang lungsod na nasa ilalim na ngayon ng kanyang mga paa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Alejandro. 3 araw lang ang nakalipas. Nagmamap ako ng sahig at nag-aalala sa renta, pag-amin niya. Ngayon, pag-aari ko na ang kalahati ng lungsod na ito. Hindi ka binabago ng pera, sabi ni Alejandro. Pinalalaki lang nito kung sino ka talaga. At matapang ka, Tala. Mas matapang kaysa sa akin. Kumatok sa pinto. Si Mang Lando iyon. Don Alejandro, binibining Tala. Naparito ako para magpaalam. Magpaalam? Lumapit si Tala. Saan po kayo pupunta? Hindi para sa akin ang lungsod, sabi ng matanda. Nag-alok na si Don Alejandro ng isang bahay sa probinsya na may hardin at isang aso. Higit pa ito sa nararapat sa akin. Nararapat po sa inyo ang buong mundo, Mang Lando, sabi ni Tala. Niyakap siya. Iniligtas ninyo ang buhay ko ng 2 beses. Tinupad ko lang ang aking pangako, sabi ni Mang Lando na may namumuong luha. Ipagmamalaki ka ng nanay mo. Nasa iyo ang kanyang apoy. Nang umalis na ang matanda, bumaling si Tala sa kanyang ama. Ano na po ang gagawin natin ngayon, Itay? Ngumiti si Alejandro. At sa unang pagkakataon sa loob ng 23 taon, umabot ang kanyang ngiti sa kanyang mga mata. Ngayon, mabubuhay tayo. Babawiin natin ang mga nawalang panahon.
Pero una, may isang lugar tayong dapat puntahan para opisyal na ipakilala si Clara sa kanyang anak. Tahimik ang libingan ng pamilya de Villa. Naglakad si Alejandro at Tala papunta sa puntod ni Clara. Lumuhod si Tala, hinawakan ang malamig na marmol. "Hello, inay," bulong niya. "Ako po ito, si Tala." "Patawarin mo ako, Clara," sabi ni Alejandro sa basag na boses. "Patawad, hindi kita naprotektahan. Patawad, hindi ko alam na buhay ang anak natin." "Alam niya," sabi ni Tala. Hinawakan ang kanyang locket. "Alam niyang hahanapin ako ni Itay. Kaya niya ibinigay sa akin ito para maliwanag ang daan pauwi." Tinanggal ni Tala ang locket at inilagay sa puntod. "Hindi," sabi ni Alejandro, kinuha ang kuwintas at isinuot muli sa leeg ng kanyang anak. "Gusto niyang ikaw ang magsusuot niyan. Simbolo ito na ang pag-ibig ay nananatili kahit sa kabila ng kamatayan. Simbolo na ang pamilya de Villa ay hindi sumusuko." Tumango si Tala, may mga luhang dumadaloy ngunit nakangiti. Tumayo siya at tumingin sa kanyang ama. "May ideya po ako," sabi niya. "Gusto kong magbukas ng isang foundation gamit ang aking mana para sa mga batang tulad ko, mga batang nawawala at kailangang matagpuan. At gusto kong ikaw ang mamuno." Tiningnan ni Alejandro ang malakas at mapagmahal na babae na naging anak niya. "Mukhang perpekto iyan," sabi niya. "Anong pangalan ng foundation?" Tumingin si Tala sa puntod ng kanyang ina, pagkatapos ay sa locket sa kanyang dibdib. "Clara Foundation," sabi niya, "para wala nang maghihintay ng 23 taon para makahanap ng tahanan." Nagyakapan ang mag-ama sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon. Ang mga multo ng nakaraan ay sa wakas ay mapayapa na. Isang maliwanag at puno ng pag-asa na hinaharap ang naghihintay sa kanila. At sa leeg ni Tala, muling kumislap ang locket tulad ng isang walang hanggang kindat mula sa nawawalang ina na sa huli ay nagwagi.